Sila'y nanganganib na maging target ng galit ng tao, ngunit gaano nga ba ito kahalaga? Minsan, may mga taong handang sumugal at baliwalain ang karaniwang pag-iisip alang-alang sa kanilang mga layunin. Ang mga ganitong tao ay madalas sirain ng umiiral na kaayusan at mga nakagawiang patakaran. Ang ginang ay nagbigay ng pahiwatig na ang mga taong ito ay banta sa katatagan. Ipinabatid sa kanya ang mahalagang balita na may kaguluhan sa daungan. Nagmungkahi siya na kung may kinalaman ito kay Don John, dapat agad kumilos. Ang matalas na palakol ay sumire sa hanay ng mga kalaban, nilipol sila isa-isa. Ang mga espada ng mga kalaban ay yumuko sa harap ng mabagsik na puwersa. Ang mga mandirigma ay namangha sa kakayahan ng may-ari ng palakol at nagsimula ng matakot sa kanya. Habang nawawala ang kontrol sa sitwasyon, hindi na maiiwasan ang sagupaan. Ang labanan sa pagitan ng gumagamit ng palakol at ng mandirigmang may espada ang naging sentro ng labanan. Malinaw na hindi na ayon sa plano ang mga nangyayari at lalo lamang tumitindi ang kaguluhan. Ang palakol, na puno ng hindi mapaniwala ang enerhiya, ay walang awang tumama sa mga katawan ng kalaban. Ang malalakas na hampas nito ay nagdulot ng pagdududa sa kakayahan ng mga tauhan ng kanilang pinuno. Napakasama ng naging resulta ng pagkatalo ng kanilang mga mandirigma para sa pagsasakatuparan ng kanilang plano. Lalo pang lumala ang sitwasyon nang tuluyan ng nalipol ang buong pangkat sa isang hampas lamang. Napagpasyahan ng pinuno na kailangang hulihin ng mga kalaban upang maibalik ang dangal matapos ang napakalaking pagkatalo. Ngunit isa-isa, nalegasan ang kanyang mga tauhan, walang nagtagumpay sa pagtapat sa lakas ng mga atake. Isang mandirigma na malapad ang balikat at may hawak na palakol ang nagpakita ng pambihirang talento at kakayahan. Ang sinumang nagtangkang umatake sa kanya ay napadpad sa kabilang buhay. Ang mga mandirigma ay nagsimulang tumingin sa kanya ng may takot, na unawaan ang kanilang kawalang kakayahan. Sa isang hampas ng palakol, kaya niyang wasakin ng maraming kalaban ng sabay-sabay. Ang buong labanan ay natigmak sa dugo, at bawat hampas ng kanyang palakol ay nakakamatay. Walang mandirigmang nakatagal laban sa kanyang higanteng palakol. Nang makita ng mga pinuno ang sitwasyon, napagtanto nilang nawawala na ito sa kanilang kontrol. Napagpasyahan ng ginang na wala ng saysay ang paghihintay. Sa isang tingin, naunawaan ng isang lalaki ang kanyang mga intensyon kahit walang salita. Nagkunwari silang tumatakbo palayo sa mga mandirigma upang magmukhang mahina. Ang kanilang plano ay makalayo, kahit pa magdulot ito ng abala. Bigla silang sumakay sa isang bangka at naglayag sa tubig upang maiwasan ang kanilang mga humahabol. Galit na hinampes ng pinuno ang kanyang kamao sa kubyerta ng barko nang matanto niyang nakatakas ang mga kalaban. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na habulin at parusahan sila anuman ang mangyari. Ang pinuno ng Blackwater ay hindi makapaniwalang nakatakas ang mga tao sa harap mismo ng kanilang mga mata, kaya't nagduda siya sa dangal ng kanyang mga mandirigma. Nagpadala na ang kanilang mga tauhan upang hanapin at pigilan ang mga tumatakas. Hindi nila maaaring hayaan na makarating ang mga ito sa kumperensya sa Zakian dahil sisirain ito ang lahat ng kanilang plano. Kung sakaling magkaroon ng hindi inaasahang pangyayari, kailangang agad ipaalam ito sa mga bantay. Kung kumalat ang impormasyon tungkol sa kanilang pagkakasangkot, nanganganib silang mawala ng lahat. Ang matandang lalaki ay magpapaalala sa kanila ng kanilang kasalanan. Hanggang sa kanyang kamatayan, lumipat kami sa Wuhan, ang kabisera ng probinsya. Ang mga daluyan ng tubig sa timog ay mahusay ang pagkakabuo, bagamat ang mga ruta ng transportasyon sa Hilaga ay nasa hindi maayos na kalagayan. Maraming malalaking lawa sa probinsya ng Hab, kaya't ang pangingisda ang pangunahing kabuhayan ng mga lokal na residente. Sinimulan ni Ginoong Zen na pumili ng pinakamalalasa at pinakamatabang piraso ng isda mula sa ilog upang ibenta sa palengke. Samantala, sinabi ng kanyang kasamang si Hang na pupunta siya sa tindahan ng mga libro. Habang si Jinbu naman ang naatasang maghanda ng isda para sa kanyang pagbabalik. Nagbago ang eksena at tayo'y dinala sa isang lumang tindahan ng libro. Napagtanto ng ating bayani na ang kanyang kalaban, ang parehong dalaga, ay miyembro ng isang kulto. Nakilala na niya ito dati sa nayo ng Changi at ang kanyang mga kilos ay lalo lamang nagpatibay ng kanyang hinala. Tiyak siyang may kaugnayan ang dalaga at ang pari na si Shimal, ngunit nanatiling misteryo ang tungkol sa Golden Lion. Kung ang Golden Lion ay miyembro rin ng kultong mages, nangangahulugan na pare-pareho silang magkakakampi. Inamin ni Isinwol na nawalan siya ng bakas tungkol sa Golden Lion.
Malinaw na ang kanyang mga kilos ay laban sa iba pang mga angkan. Si Yong, sa kabilang banda, ay inihayag na hinahanap niya ang isang sagradong artifact. Hindi pa naririnig ni Damho ang tungkol sa mga mahiwagang artifact, ngunit ito ay nagpapatunay sa komplikadong istruktura ng kulto. Habang nagbabasa ng mga libro, walang ingat na nilaipat ni Damho ang mga pahina hanggang bigla siyang huminto. Naisip niya na ang tunay na pagiging mag-isa ay napakamahalaga sa mundo. Ang kalungkutan at ang paghahanap ng sariling landas ang siyang tunay na bumubuo sa mundong ito. Ang kanyang kamalayan ay tila lumawak, parang sumasaklaw ng walang hanggan. Ang mga linya sa libro ay tila nabuhay sa imahinasyon ni Damho, nagiging makapangyarihang mga imahe na sumilip sa kanyang pinakaesensya. Ang lahat ng kanyang nakita sa mga karakter ay lumikha ng pakiramdam ng walang katapusang dilim. Sa paglalim ng mga kaisipang ito, ang isip ni Damho ay lumubog sa ganap na kadiliman. Ngunit biglang lumitaw ang isang mahinang sinag ng liwanag sa kanyang harapan. Sa sandaling yun, inabot ni Damho ang liwanag na ito na parang naghahanap ng kaligtasan. Narinig niya ang tinig ng kanyang guro na nagmamakaawang, "Huwag, pakiusap." Ang anyo ng guro ay lumitaw sa likod ni Damho, naglalabas ng marangyang kapangyarihan. Binalaan siya ng guro na huwag mahulog sa panlilinlang na ito. Ang paglitaw ng guro sa kanyang isipan ay nagpatigil sa bayani. Nais sanang magpaliwanag ni Damho, ngunit pinigilan siya ng kanyang guro, hindi pa oras. Nangako ang guro na siya na ang bahala sa kanyang proteksyon. Sinabi niyang iwan na lamang ni Damho ang bagay na ito sa kanya. Biglang nagsimulang maglaho ang anyo ng guro sa kalawakan. Nakiusap si Damho na isama siya nito. Sa sandaling yun, isang napakalaking kidlat ang kumislap sa aklatan at nagdulot ng pagbagsak ng lahat sa paligid. Ang tagapamahala ng aklatan ay labis na nagulat at hindi maunawaan kung ano ang nangyari. Namangha siya dahil hindi naman hinawakan ni Damho ang mga libro, ngunit ang lahat ng estante ay nataman. Si Damho, na nakatuon ng konsentrasyon, ay pumasok sa isang malalim na estado ng pagmumuni-muni. Inayos niya ang kanyang sentro ng grabidad na tumulong sa kanya upang maiwasan ang pagkahilo. Ang kanyang kontrol sa katawan ay pumihil sa kanya na mawala ng malay kahit sa gitna ng kaguluhan. Sa dilim, naramdaman ni Damho ang liwanag na dumampi sa kanyang katawan at kaluluwa. Kusang gumalaw ang kanyang sarili hanggang sa lumitaw ang Panginoon. Kaunting sandali pa, ang liwanag na ito ay maaaring sirain ang kanyang isipan at ang aklatan. Humingi ng paumanhin si Damho sa tagapamahala ng aklatan, nangakong babayaran ang lahat ng pinsala. Ang nais lamang ng tagapamahala ay maibalik ang lahat sa dati, at magpapasalamat siya kung mangyayari ito. Bigla, narinig ni Damho ang tinig ng isang tao mula sa labas. Isang binata na hindi niya kilala ang lumapit sa kanya. Nagpakilala ang estranghero bilang si Chan mula sa hamon, ngunit ang simpleng pagbanggit sa hamon ay nagbigay ng alarma kay Damho. Sinabi ni Chan na may dala siyang liham mula sa Anaka Post Office. Sinimulang buksan ni Damho ang liham upang alamin ang nilalaman nito. Nakasaad sa liham, Yunnan Black Watercolor. Labis itong ikinagalit ni Damho dahil tila nagpapahiwatig ito ng nakatagong panganib. Napaisip siya kung paparating na ang isang sagupaan sa pangunahing palasyo. Iginiit ng pinunong si Namgano na hindi ito magtatapos ng walang labanan kay Hang Ren. Gayunpaman, inamin niya ang kanyang pagkakamali, sa halip na labanan, kinakailangang alamin lamang ang kinaroroonan ng mga kaaway. May balita na ang Beast Sky Detachment ay isang grupo ng mga palaboy, ngunit ang kanilang bilang ay umaabot sa 10,000. Ang namumuno sa kanilang buhay ay ang pinuno ng kaharian, na maaaring maging kanilang kaaway maliban kung ang mga mandirigma, na inspirasyon ng paglikha ng Marima League, ay makialam. Kung hindi agad kumilos, mawawala sa kontrol ang sitwasyon. Samantala, tumakas ang ginang at ang kanyang kasama mula sa mga humahabol sa kanila. Nagtataka sila kung paano sila tatawid sa karagatan, lalo na't napakaraming kaaway ang nasa kanilang unahan. Ang malapad na balikat ng kanyang kasama ay naniniwalang kailangan nila ng tulong sa ganitong sitwasyon. Maraming iba't ibang klan ang lumitaw sa karagatan, na nagdulot ng panganib sa kanilang paglalakbay. Kapag nagkaisa ang mga klan na ito, halos wala ng pagkakataon para makalabas sila sa patibong na ito. Kailangan nilang makahanap ng mapagkakatiwalaang kakampi upang maipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Pagdating nila sa Sunan, naging malinaw na sila lamang ang mga bagong dating doon. Binanggit ng malapad na balikat ang isang dalaga mula sa Gabo na maaaring maging kanilang kakampi, bagamat tila manipis ang pag-asang ito.
Kailangang magpasya sila at kumilos agad. Sa hamon, inihanda ang isang barko para kay Damho upang makabalik siya sa Aiken. Ang kapitan ay tumanggap ng utos mula sa hamon na dalhin si Damho sa karagatan sa lalong madaling panahon, anuman ang mangyari. Tinitingnan ng kapitan nang may pag-aalala si Damho dahil palagi itong nagdudulot ng kaguluhan sa barko. Nag-aalala siyang baka hindi niya kayanin ang lahat ng problemang dala ng misyong ito. Alam ng koponan na hindi sila makararating saan sa pagtatapos ng araw, ngunit kailangang maisakatuparan ang kanilang tungkulin sa anumang halaga, kung hindi ay mapapahamak silang lahat. Inihayag ni Cha Yongsen na magtatago siya sa Blackwat Bay. Sa wakas, nakuha ni Damho ang sagot sa kanyang tanong at mukhang kalmado, ngunit hindi ito nagbigay sa kanya ng kumpiyansa. Bagkus, ang kanyang isipan at dibdib ay napuno ng mga bagong alalahanin. Binanggit ni JY na kahit matagal na silang magkakilala, nakakatakot si Damho sa kanyang pag-uugali nitong mga araw. Pagdating nila sa isla, napansin ni Damho na hindi niya naaalala ang lugar kumpara noong una niyang makita ito. Maraming tao sa lungsod ang walang tigil sa pagtatrabaho at araw-araw ay may mga bagong gusaling na itatayo, binabago ang anyo ng lungsod. Ang kanilang barko ay dumaong na sa karagatan at patungo na sila sa Yukon Sangir. Matagal nang naghihintay ang ginang sa loob para sa kanila. Naaalala ng kasambahay kung gaano kahanga-hanga ang mukha ni Damho noong una silang nagkita. Ngunit ngayon ay nagbago na ito ng malaki. Ang kanyang titig ay naging matalim na tila kaya nitong manakit. Lumapit ang isa sa mga mandirigma kay Damho. Pagkatapos siyang imbitahan papasok, tinanong ng binata ang ginang kung sino ang lahat ng mga taong naroon. Sumagot ang ginang, wala kang dapat ikabahala dahil may nakahandang hiwalay na lugar para sa kanila. Ang dalaga ay nagsalita sa misteryosong tono na malinaw na nagpapahiwatig na may natatangi siyang layunin. Tama ang hinala ng binata, gusto niyang utusan siya na dukutin ang isang tao, kapalit ng pagbubunyag kung sino ito. Napakausisa ni Damho kung sino ang tinutukoy ng ginang. Ito ang kondisyong kailangan niyang sundin para malaman ang kinaroroonan ng mga magnanakaw sa Black Bay. Ngunit nanatili ang tanong, sino ang mahalagang taong ito? Lumabas na ito ay si Hang Hyerin, ang nag-iisang anak na babae ni Wang Gaman, ang nagmamay-ari ng 18 lupain ng Green Forest. Kung siya ay mapapatay, magiging larangan ng isang malawakang labanan ang karagatan. Naunawaan ng binata na si Hang Hyerin ang tinutukoy, kaya siya na ngayon ang kanyang pangunahing target. Lumipat ang eksena sa palasyo ni Mima. Ang pinuno, galit na galit sa katangahan ng kanyang lingkod, ay sinampal ito sa mukha. Galit siya dahil nais lamang niyang malaman ang kinaroroonan ng mga kaaway, ngunit ang tanga niyang lingkod ay umatake pa sa barko. Ang lingkod, na may bali sa ilong, ay sinubukang ipaliwanag ang kanyang ginawa. Inilahad niya na ang mga tao mismo ang nag-udyok ng pag-atake, kaya wala silang ibang pagpipilian. Ngunit dahil sa kilos na yon, ang pamilya Namgan ay napunta sa bingit ng isang hindi pa nararanasang krisis. Hindi maintindihan ng lingkod kung bakit labis na nag-aalala ang pinuno, dahil sa kanyang pananaw, hindi naman banta ang mga Green Warriors. Pinaliwanag ng pinuno na si Hang Hyerin ay nasa kanilang grupo. Kung malalaman ng mundo ang tungkol dito, magiging larangan ng digmaan ang karagatan. Ngunit iginiit ng lingkod na sila ay isang grupo lamang ng mga bandido, hindi maihahambing sa anino ng isang dakilang klan, kaya dapat na silang lipulin. Binanggit ng mandirigma na may pilipit na kamay na sapat ang mga yaman ng Miriam upang harapin ang mga Green Warriors. Napakalakas ng Miriam upang labanan ang kahit na anong panganib. Napagtanto ng pinuno na ang binatang ito ay hindi kasing simple ng inaakala. Sa anumang kaso, nangyari na ang lahat at wala nang balikan. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, napagdesisyonan ng pinuno na magtiwala sa binata. Plano nilang gawin ang Muray Clan na magbayad para sa kanilang ambisyon gamit ang isang dinukot na tao bilang panangga. Lumipat ang eksena sa mga slums sa kabila ng karagatan, kung saan napakapangit ng kalagayan. Tunay na slums ang lugar. Nakaupo si Quan Hen sa isang bangko kasama ang isang mandirigma na humingi ng paumanhin para sa abala. Ngunit ayon kay Quan Hen, normal at kontrolado naman ang lahat. Hindi nagtagal, lumitaw ang Sochan sa abot tanaw. Tinanong ng ginang kung kumusta ang kalagayan at ano ang aasahan. Iniulat ni Sochong na napakamasama ng sitwasyon. Hinahabol na ang ginang. Nagalit ang mandirigmang ginang, hindi maunawaan kung paano nangyari ito nang napakabilis. Sa simula, ang paghahanap ay sa maliliit na paksayon lamang, ngunit ngayon,
Sumali na ang paksayo ng 10 konseho at ang buong liga ng ay kumikilos na. Sinubukan ni Sahan na kunin ang kapangyarihan mula sa ginang, ngunit napakahirap dahil bahagi rin ng Maria Alliance ang Gabo. Hindi maunawaan ni Ginang Haven ang eksaktong nangyayari, ngunit lahat ay nagsusumikap upang maayos ang sitwasyon. Tumakbo ang isang sundalo sa ginang at sinabing kailangan niyang lisanin ang lugar kaagad dahil nagsimula ng maghanap ang mga sundalo ng Marima League sa slums. Kapag nalaman ng Gabo na may kaugnayan siya rito, tiyak na magagalit ang kanilang Panginoon. Ipinaalam ni Sahan na may karwaheng inihanda ni Haman na naghihintay sa labas ng Ain para sa ginang at hiniling na huwag pagdudahan ang kanyang plano. Ang mandirigma ay matamang nagbabantay, nauunawaan na oras na para kumilos ng mabilis. Malapit na ang mga mandirigma, at ang kanilang pangunahing layunin ay mahuli ang ginang. Isa sa mga humahabol ay naniniwalang tumatakas na ang mga daga, ngunit nangako na kapag nakita niya ang mga ito, walang awa ang ipapakita niya. Hindi siya makapaniwala na ang mga tao mula sa Greenblade clan ay nagawang makapasok sa puso mismo ng Ma'am. Biglang may napansin ng isang sundalo, ang ginang kasama ang kanyang mga kasamahan. Sumigaw ito, inuutusan ng lahat na sundan at dakpin sila anuman ang mangyari. Si Ilgan ay hindi makalapit sa Ma'am kahit mula sa 4 na direksyon. Kahit marami na silang natalo, tila walang katapusan ang mga mandirigma ng Ma'am. Ang patuloy na daloy ng mga mandirigma ay labis na nakakapagod kina Mo at Yuan, pinipilit sila sa kanilang hangganan. Sa desperasyon, ginamit ni Yuan ang Blood Moon Technique. Bagamat kahanga-hanga ang kanyang hakbang, unti-unting nauubos ang lakas ni Ilan, at hindi niya kayang depensahan ang sarili mula sa lahat ng direksyon. Isang makapangyarihang alon ng bamalat sa lungsod mula sa 4 na panig. Ang kanyang palakol ay pumutol sa lahat ng balakid sa kanyang landas, ngunit di nagtagal, humarap siya sa mas malalaking problema. Unti-unting naipon ang kanyang pagod, at nawawala ang kanyang lakas. Sa bawat kalaban na matalo niya, tila may panibago na namang sumusulpot. Nagbabala ang ginang sa paparating na panganib, ngunit huli na ang lahat. Tinamaan si Ilan ng espada ng kalaban na tumagos sa kanyang malaking katawan. Napangatal siya, napagtanto ang kaseryosohan ng sitwasyon. Ramdam ang sugat, napagtanto niyang tuso ang mga kaaway, parang tunay na mga daga. Ngunit sa kabila ng malaking pagkawala ng dugo, pinilit niyang iwas-iwas ang kanyang palakol, gamit ang natitirang lakas. Nakita ng mga sundalo ang kanyang matinding sugat, kaya mas tumindi ang kanilang kagustuhang tapusin si Yuan. Itinuon nila ang lahat ng kanilang lakas upang mapabagsak si Ilan, kahit pa magbuwis sila ng maraming buhay. Gayunpaman, ang tunay nilang layunin ay ang ginang, na nais nilang mahuli anuman ang kapalit. Sinubukan ng ginang na protektahan si Ilan ngunit siya man ay napahamak. Nawalan siya ng bantay sa sarili at nasugatan sa likod. Nakita ni Ilgan ang sugatang ginang, at napuno siya ng galit at pagkabahala. Ginamit niya ang isang malakas na whirlwind upang pigilan ang pagdurugo ng sugat ng ginang. Subalit nang maabot niya ang rurok ng kanyang kapangyarihan, tuluyang naubos ang kanyang lakas. Punong-puno ng sakit, pisikal at emosyonal, ang kanyang puso. Sa kanyang matinding pagnanais na protektahan ang ginang, naging isang round warrior siya, na ang tanging kaligayahan ay ang mapanatili siya sa tabi ng ginang. Habang siya'y duguan at napapalibutan ng mga kaaway, naramdaman niya ang matinding kawalan ng pag-asa. Sa kabila nito, ang ginang pa rin ang pinakamahalaga sa kanya. Isa lang ang laman ng kanyang isipan, si Hang Hairin, ang nag-iisa at hindi mapapalitan. Ginamit ni Ilan ang huling patak ng kanyang lakas, na nagulat sa lahat ng mandirigma sa paligid niya. Ang kanyang kapangyarihan ay tila walang hanggan, parang isang di nauubos na elemento. Ang kanyang lakas ay nagdala ng takot sa mga kaaway, na tila nagpaalam na sa kanilang buhay. Ang pagbabalik ng blood reception technique ay lubhang nakakagulat sa lahat dahil sa matinding pinsalang dulot nito. Sa sandaling yun, ang vortex ni Mach Ilan ay bumalik na may malakas na pagsabog. Sa pamamagitan ng teknikang ito, naipakita niya ang isang kapangyarihan na ilang beses na mas mataas kaysa sa kanyang potensyal. Ngunit ang tagpong ito ay tumagal lamang ng saglit, at pagkatapos nito, labis na siyang napagod at nawalan ng lakas. Isinugol ni Ilan ang kanyang buhay at mabilis na tumungo sa tulong ng kanyang ginang, desperadong pinuprotektahan ito. Sinabi ni Ilan sa ginang na tumakas habang siya ang bahala sa mga walang awang kalaban. Napagtanto ng ginang na ang paggamit ni Ilan ng blood return technique ay ang kanyang huling paghinga bago ang tiyak na kamatayan.
Ang tanging hangarin ni Ilan ay protektahan ang ginang, hindi iniintindi ang sarili niyang buhay. Sa harap ng ganitong debosyon, hindi napigilan ng ginang ang kanyang mga luha. Buong lakas na itinaas ni Mok Ilan ang kanyang katawan mula sa lupa, ginamit ang di matatag na puwersa upang putulin ang paligid. Ang tanging layunin niya ay makatakas kasama ang kanyang ginang. Hiniling niya sa ginang na magtiis pa ng kaunti. Ang mga mandirigma ay namangha sa kanya, hindi maunawaan kung saan niya kinukuha ang kanyang lakas. Paano niya nagagawa ang ganitong makapangyarihang mga teknik kahit halos ubos na ang kanyang enerhiya? Samantala, ang monghe na nasa itaas ay nagpakawala ng malakas na alon ng enerhiya upang pigilan si Ilan. Ang enerhiya, na parang isang sapot, ay bumalat sa kanya, inaalisan siya ng galaw. Isang matandang mandirigma ang nagpakawala ng napakalakas na atake na nagpawala ng balanse kay Ilan. Ang ginang ay nahulog mula sa itaas, dumaan sa bubong ng isang bahay gamit ang kanyang katawan. Nawasak ni Ilan ang gusali habang bumababa upang sundan ang ginang. Ang atensyon ng mga sundalo ay biglang lumipat sa isang puting buhok na lalaki na biglang lumitaw, si Janine ng Shansong Palace, isang maalamat na mandirigma. Laking gulat ng lahat, bakit siya naroon? Si Janine ng Shansong ay kilala sa kanyang matinding galit sa mga mages. Ang kanyang galit ay laging nagbibigay ng takot sa mga nasa paligid niya. Sa pakikitungo sa mga demonyong kalaban, wala siyang ipinapakitang awa, ubos kayang winawasak ang mga ito. Dahil dito, tinawag siyang Diyos ng Kamatayan. Napagtanto ni Janine na ang babae ay anak ni Fan Ganmoon. Habang nagngingit-ngit ang kanyang mga ngipin, napagtanto niyang matagal na niyang hinihintay ang sandaling ito upang wakasan ang tunggalian. Ang matanda ay malamig na nagtanong kung ang babae nga ba ay anak ni Hangang Moon, at agad na kinumpirma ng mga bantay ang hinala niya. Naalala ng master kung paano niya tiniis ang kahihiyan mula kay Hangang Moon sa buong buhay niya at nangakong hindi niya makakalimutan ang sakit na yon. Minsan niyang hinarap si Hangang Moon sa hamon, ngunit palaging talo siya, at siya'y tumatakas sa gitna ng tawa ng mga salbaheng taga-nayon. Ngayon, hawak niya ang anak ng kanyang kaaway, umaasa siyang makapaghiganti at sirain ang kanilang dangal. Sa kabila ng matinding sugat, nagpatuloy si Ilan upang protektahan ang ginang. Sumigaw siya na walang makakalapit sa ginang habang siya'y nabubuhay pa. Pinakiusapan siya ng ginang na tumigil, ngunit si Ilan, na balot ng dugo, ay nanatiling matatag. Kahit delikado na para sa kanya ang bawat paggalaw, hindi niya ito alintana. Hawak ang sariling determinasyon, hinarap niya ang master at mahigpit siyang kinuyog. Gayunpaman, kalmado lamang na inilagay ng master ang kanyang palad kay Ilan at sinabing walang kabuluhan ang pagtutol nito. Isang maliwanag na kidlat ng kapangyarihan ang tumama sa hangin, nagdulot ng matinding sakit kay Ilan. Gumamit ang master ng kanyang crown attack na hindi kayang depensahan. Ang loob ni Ilan ay literal na kumulo mula sa matinding atake. Bumagsak siyang walang lakas sa lupa, mistulang patay na. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, tiningnan ng ginang ang kanyang tagapagbantay na nag-alay ng kanyang buhay para sa kanya. Ang matandang master, puno ng galit, ay nagpakawala ng mga pira-pirasong bato sa hangin, nagdulot ng kaguluhan.